Yes, good evening. By anyway, may nagtanong sa akin, ito yung tungkol sa kaso din, ano. Sa kaso ito, so, yes, may nagtanong pala sa akin, sasagutin ko lang itong tanong niya sa akin. Ito tungkol sa kaso. Okay? Ang pinagkaiba ng PAW at saka private attorney. So actually kasi ako, ang senaryo kasi ng case ko, ako yung dinimanda nila. So ako, ang ginawa ko, nung na-receive ko yung demanda nila, yung ano nila, so nagpunta ako doon sa court kung saan ka nakatira. Kailangan, for example, Santa Maria ako. So, Santa Maria ako pumunta. Kung sa San Jose ako, San Jose rin ako pumunta na court. Ganun yun, no? Binibigyan ko lang kayo ng idea kasi may nagtanong ito sa akin. After that, nagtanong ako doon sa abogado kung ano ito. So, sinagot ko yun. Binigyan ako ng draft ng isang attorney na kailangan kong sagutin yun, yung allegation nila na totoo ba yun, hindi. So bago kayo pumunta para makaabil pala kayo ng PAW na sinasabi, kailangan kayo, indigent kayo, kumbaga mahirap kayo, so wala kayong kakayanan na kumuha ng abogadong private. Okay, so kailangan pumunta kayo sa nakakasakop sa inyong barangay at doon kayo kumuha ng indigency ang tinawag nila doon, and then bibigyan naman ikaw ng barangay kung talagang totoong mahirap ka at wala kang kakayanan magbayad sa abogado. So bibigyan ka after noon, saka ka pumunta sa lower court na kung saan nakakasakop doon sa lugar ninyo kung sila ang nagdidemanda sa'yo. Kung ikaw naman ang nagdidemanda sa kanila, sila ang dadayo dito sa iyo. Okay? So, binibigyan naman ko kayo ng clue. Kasi pagdating nyo doon, huwag kayo magpanic, relax, Kasi walang may tutulong yung panic. Okay? Ako na-realize ko as myself, na-realize ko yan, na nangyari din yun sa akin, na sobra akong na-stress. Nalungkot ako, na-stress ako ng sobra-sobra, hanggang sumantong na almost nag 50-50 ang life ko. So, although sina-advise ko to sa inyo, na-experience ko, as ayaw ko mangyari din sa inyo, huwag kayong ma-stress, relax lang dapat. So, lahat naman ng bagay, pagbago sa ating sariling mangyayari, may stress ka talaga. So, ngayon, basi palibasa, bitiranan na ako, din ako na-stress sa mga darating naman na problema sa akin. Laban lang tayo. Kasi ika nga din nila ibibigay ng Panginoong Ama kung hindi mo natin kaya. So, ngayon, dalawa lang naman ang option nun eh. Either nagsasabi sila ng totoo o nagsisinungaling. Tapos ikaw naman na dinimanda nila, magsasabi ka lang ng totoo. At take note mga mamsi, mga bishi, mga lords. Okay? Lagi niyong tatandaan. Kung related sa kaso, for example, bahay o mga bayarin, na inasunto ka dahil hindi ka nakabayad, and then inakusahan kang hindi nakabayad, take note mga mamsi, ingatan nyo ang mga resibo. Kasi sa korte, hindi salita ang nagsasalita, kundi ang resibo. For example, inakusahan ka na hindi ka nagbabayad. So, in behalf, nagbabayad ka naman pala. So, at kahit sabihin mo na nagbayad ka, tapos wala kang katibayan na resibo na nagbayad ka, talo ka. Okay? Sa aking case, nagbayad kasi ako, inakusahan ako din nagbayad, and then nung kumuha ko ng print out sa bangko, nakatibayan, na nagbayad ako, nag-encash ako ng check, nag-encash sila yung cheque ko. So, yun ang ebidensya ko na nagbabayad ako. So, sa korte, hindi mo kailangan yes or no lang ang dapat sagutin mo, tapos ang ilapat mo ay ang iyong resibo. Okay? Huwag kayong magpanik. Basta tayo mga mamsi, alam naman natin, lalo na sa lugar natin, ang napakadumi ng hustisya. Okay, nakapiring nga, ika nga. Di kumpara sa ibang bansa, noong unang nagkaroon kami ng problema ng husband ko, magsulat ako today, kinabukasan mayroon ng resulta. Dito, wala. Abutan ka ng taon, 5 taon, 4 na taon, etc. bla 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 bla. Napakatagal ng proseso.
Ganun talaga ang style ng Pilipinas. So, wala na tayong magawa yun eh. Kundi ang lumaban na lang, magpakatatag at lumaban kung ano man ang darating na dilubyong dumarating sa ating buhay. Kasi dalawa lang, isang manloko at isang naloloko at isang manloloko. So sa akin, sa senaryo ko, kasi at saka ito take note ma'am, wag din kayo basta-basta magdemanda kung ang intensyon nyo lamang ay yung kumbaga abalahin lang na walang katuturan. Mabaliktaran kayo mga mamsi. Maniwala kayo. Babaliktaran kasi kayo, manumpa kayo doon na kung ikaw ba yung pawang nagsasabi ng katotohanan. Dahil pag napatunayan na hindi ka nagsasabi ng katotohanan, ikaw ang maparusahan ng kulong. Kaya kung ang pagdidemanda ay hindi basta biro-biro. Okay? Alam natin na maruming sistema, pero laban lang, ang sarili natin i-prepare natin sa babangga sa atin na napakamalaki. Tayo mga ordinaryong tao lamang, na mga maliit na tao lamang, babanggain tayo ng mga malaking dilubyo. Ang ating pinakasandata mga mamsi, ang tibay at ang lakas na huwag ma-stress at huwag panghinaan. Laban lang. Basta alam mong nasa katuwiran ka, lumaban ka hanggang dulo. Kasi mayroon pang tatlo. Kung matalo ka sa baba, pwede mong iakyat, mag-apila ka. Tapos, kung matalo ka pa sa pangalawa, iakyat mo sa pinaka-higher court na. May tatlo kasi yan. Basta laban ka na lang laban. Okay? So, sana nakabigay ng kasagutan itong aking sinabi ngayon. Ito based sa aking experience. Okay, mga mamsi? At totoong nangyari sa buhay ko to. Sinishare ko to bilang history ng buhay ko kasi to. Ang katotohanan ay lumabas, itago ang resibo, at yun ang tanging ebidensya mo. Na kung mahirap ka naman, pwede kang kumang indigent, tatanggapin naman nila. Yan, kung talagang wala ka talagang kakailangan kumuha ng private attorney. So, sana nasagot ko yung tanong mga mamsi. Okay, bye-bye!